Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway, natatawa lang talaga ako, no? Na-trigger masyado mga DDS, mga kababayan, dahil dito sa nag-viral ngayon na aarestuhin daw ng ICC ang dating Pangulong Digong. Pero hindi man nila iniisip, na sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na walang jurisdiction nga ang ICC para mag-imbestiga, no? Kung mayroon man pagkasala ang dating Pangulo, dito na lang po lilitisin sa Pilipinas. Kasi, kumbaga, oo na, para sa akin, dahil ayon po sa pinapanood ko, no, hindi tayo abogado pero nanonood tayo sa mga balik-taktakan ng mga abogado tungkol dito sa issue na ito, na kailangan kasi, kung dapat kung mag-imbestiga sila dito sa Pilipinas, dapat alam ng bansang Pilipinas yun. Ika nga, magkaroon po sila ng pakipag-ugnayan sa DOJ bago mangyari yun. Ang tanong, kung papayag ang Pilipinas. Kaso lang hindi, kasi yun po ang sinasabi ni Soljan Guevara, yun din po ang sinasabi ni DOJ Secretary ni Mulya, at higit sa lahat ang Pangulong Marcos Jr. Kung nag-imbestiga man sila dito, yan guys, ang mga ICC lang. Walang kooperasyon ang bansang Pinas dyan. Even sa PNP, sinabi ni spokesperson Fajardo na kung anong desisyon ng pamahalaan, yun po ang mas susundin nila, no? Kasi nga naman, 'di ba? Kung arestuhin nila itong dating pangulo, insulto po sa Pilipinas 'yun. Parang walang kakwenta-kwenta ang natin ng DOJ, ang justice system sa Pilipinas, no? Pag bypass na 'yun no? Hindi maganda, kumbaga labag 'yan sa batas ng Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Hindi tayo abogado pero nanonood tayo, nakikinig po tayo sa mga abogado. 'Yun po nagti-trigger kayo. Hindi nyo iniisip yung mga sinasabi ng matataas na opisyal ng gobyerno? Kayo naman talaga, oo. Ito kasi ang problema, yung isang attorney na marites, no? Na walang ginawa kundi babanatan ng gobyerno. Walang ginawa kundi i-brainwash ang mga Pilipino. Saan kayo makakita ang ganitong klaseng attorney? Attorney pa man din. Pero hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Biro nyo yun, guys. Brainwash mo yung mga yung mga Pilipino, akala niya naniniwala sila sa kanya. Ang naniniwala rin sa kanya yung mga DDS na mga buplaks din ng utak. O sabi niya, tumawag na sa kanya si dating Pangulong Digong. Na-arrestuin daw siya ng ICC. Tapos tumawag din itong isang yung dating si Attorney Panelo kay dating Pangulong Digong na sinasabi na wala naman daw sa sinabi kay Attorney Roque. Naglaglagan yung mga attorney. Isa lang sinuportahan nila pero naglaglagan silang dalawa. Ay, naloka ako. Natatawa talaga ako dito sa mga DDS. Ay, nako. Dahil dyan, mga kababayan, no? Sa kakamarites ng isang attorney, nagsalita si dating Pangulong Digong. Sa totoo lang, be fair naman tayo, no? Totoo, dahil sa Pangulo ng Pilipinas dati ito. Highly respect tayo sa kanya dahil nagiging Pangulo siya, no? Dahil isipin din po natin, kung hindi siya ang naging Pangulo, kung nagkataon dilaw yun, ang naging Pangulo ng Pilipinas that time, lalo nung pandemic, kulilat ang Pilipinas ngayon. At siyempre, sa mga naiwan niya mga legacy rin niya, na mga build. Sa totoo lang, alam nyo, saan ako naiinis? Talaga dito sa mga mga followers niya, yung mga DDS shit. At siyempre, siguro minsan may dumadating siguro na maling information pinaparating dito sa dating Pangulo na ganito si Pangulong Marcos yan, ganyan. 'Di ba? Kaya minsan nagalit siya. Kung ano na pinagsasabi. 'Di ba? Ako sa totoo lang high respect dito sa dating Pangulo, mga kababayan. Be fair po tayo sa kanya. Pero dahil dito sa mga sinasabi niya, sobrang nadismaya talaga ako. Kasi binoto ko itong anak niya nadismaya ako ng gusto sa kanya, sa mga pinagsasabi niya, lalo na yung mga anak niya. Sobra as in. Kaya sabi ko nga, tatakbo man si Sara Duterte, hindi ko na ibubuto dahil dito sa kagagawan ni dating Pangulong Duterte. Mataas ang respeto ko dito, pero ganyan ang pinakita niya sa Pangulong Marcos Jr. Imbis na suportahan niya sana si Pangulong Marcos Jr., alang-alang na lang doon sa anak niya
na Vice Presidente ng Pilipinas, there is possible na tatakbo sa pagkapangulo, baka sakaling manalo pa. Kung maganda sana ang pakikitungo niya kay Pangulong Marcos Jr. Dahil, kung maganda ang pakikitungo niya kay Pangulong Marcos Jr., ang mga Marcos loyalists and supporters malamang ibuboto si Sara Duterte. Pero hindi eh. Kaya malaking kawalan kay BP Sara yung mga nangyayari ngayon na pangbabalahura sa Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo, sino ang nasisira ng pangalan? Si dating Pangulong Digong. Sino ang mas kakatigan ng majority ng Pilipino? Si Pangulong Marcos Jr. Mas minahal siya. Bakit? Dahil sa pag-uugali niya. Hindi siya marunong makipag-away. Bagkus, binalik niya ng chiki, titulo ng lupa. Ha? Uy, dyan sa Davao nung isang araw. Biro nyo yun? Milyon-milyon ang binigay niyang pera. Sa Davao de Oro, Del Norte, Oriental, Occidental. Mga kababayan, hindi 1 milyon lang. 30 milyon, 20 milyon, 10 milyon. Nako, biro nyo yun? Yun ang pinakamagandang risbak. Diyan sa mga taga Davao. Di ba? Maganda eh, batuhin mo ng putik, batuhin mo ng cheke, batuhin mo ng titulo ng lupa, di wow. So yun mga babayan, dahil dito, nagbabala ang dating Pangulong Digong, pag inaresto daw siya ng ICC, yan guys kasi, ang walang ibang nagfufus niyan, kundi ang mga dilawan. Talagang isinulong nila yan sa ICC. Ito naman mga dilawan naman ito, binabypass nila ang batas dito sa Pilipinas. Instead, doon pa sila nagsumbong sa International Court. O, di ba? Isa lang ibig sabihin nun, itong mga dilawan na ito, walang tiwala sa sarili nilang bansa, sa justice system ng Pilipinas. Yan po ang mga dilawan. Kaya gusto nila ibabartulin si dating Pangulong Digong. Sila po ang nagpupus niyan. Hindi, totoo yan. Yung mga kabayan bulok, sila po yan. Talaga sila yan. Kaya, yung mga ICC nandito. Sila po mismo din, ang mga dilawan, katulad ni Makabayan Bulok, ayan si Trililing, sila po ang nakikipag-cooperate sa ICC. At number 1 po, ito si Las Cañas na dating death squad member ni dating Pangulong Digong. Ayan. So yun mga kababayan, hintayin natin ang maaring magiging resort sa mga issue ng nito. So sabi ni dating Pangulong Digong, pag inaresto daw sa babarilin daw niya yung mag-aaresto. Di ba? Hayaan na lang daw siya doon. Pero hindi niya alam din, 2022 pa, si Pangulong Marcos Jr., hindi talaga niya i-allow ang ICC. Si Secretary DOJ, si Surgeon, sinabi na po nila paulit-ulit po yun. Until now po yan. So, trigger na trigger sila dahil dito sa kagagawa ng isang attorney Marites. Panoorin nyo ito guys ng News 5 ng Frontline na sabi ni over my dead body. Bago siyang maaresto, patay, sabi niya gano'n. See you guys on my next upload videos. Bye and babos. God bless Philippines. Natatawa talaga ako. Eto na. Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuin nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto mo sila magtangka talagang pumasok, unahin ko na sila muna. Kayong sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito.
I will deal with the ICC myself. Naman yung puhulihin ng ICC. Nang tanungin naman ng Assisting Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ng ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado, isang iniimbestigahan sa investigation, or kapag siya ay kakasuhan na ang magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa SOLJED na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay